May dito sa akin. Hello po, Boss Ray. Nag-chat po ako sa TikTok nyo. Gusto ko po kasi sanang malaman kung talagang nanunugod po ang OLA sa bahay. Dami na po kasi nilang text na magpapadala din po sila ng demand letter. At yung mga text po nila, natatakot na po ako. Sana po mapansin nyo po, Boss Ray. Salamat po. Sobrang taas din po kasi ng patong nila, tapos laki din po ng kaltas. Warning, attention. This is our last reminder to you. I have been able to for the past few days, and until now we are counting on your payment because this next step is not what we want, and it is not easy for us and especially for you. But because of your continued non-compliance with us and non-payment of your debt, we will be forced to do this. You are scheduled to be visited at your home address and at work address. If your account is still unpaid within 3 hours, this is because of your continued avoidance and disregard for us. Reply to this email for assistance, and if you can pay it now, our request for visit will automatically be cancelled. Informed as ASAP. Alright, napakagulo po ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. So, sorry po, sa totoo lang, sumakit ang ulo ko. Tingnan nyo yung mga yan, ganyan sila magpadala ng mensahe. Hindi ko, sa totoo lang, hindi ko naintindihan. Kasi pwede naman hong Tagalog. Nasa Pilipinas naman ho tayo, hindi naman masamang Tagalogin yan eh. Pinipilit nyung Englishin. Bakit? Eh kung hindi nyo naman kayang arukin ng kamote. Sus Mariosep naman. Ano daw? Kaya ang title nito, ano daw? Sabi? Tatlong teteng. Diba? Sumakit ho ulo ko sa totoo lang. Ng kamote. Pero sige ho, himayin ho natin. Yung ano ho ninyo, yung sa inyo, naintindihan ko. Okay? Pero yung pinadalang mensahe nung abusado online lending apps, wala, sabog. Pero, tingnan natin. Tingnan natin, okay? Sige po. Sabi nyo nga ho na nag-chat kayo doon sa TikTok ko. Pasensya na ho. Masyado ho talagang marami, no? Tsaka nagbubura ho ako nung ano ron, yung mga comment ho nung mga mga burag-buragang doon. Binubura ko ho. Kaya minsan hindi ko na ho nababasa ng ano. Pero pinipilit ko ho talaga. Okay? So sabi nyo ho na gusto nyo malaman kung talaga bang nanunugod ang OLA sa bahay. Sige, sasagutin mo natin yan, no? Tapos, ang dami na rin kasi nilang text na magpapadala din po sila ng demand letter. Sige, sasagutin din natin yan. Tapos, natatakot na kayo dun sa mga text nila. Okay, ito lang ho yan. Sige. Dun ho sa kung manunugod yung ang OLA sa bahay, hindi naman ho kasi lahat ng ng mga online lending apps, no, may kakayanan, no, mag-conduct ng field visit, no, especially lalong-lalo na po, no, yung mga bugok at abusadong online lending apps. Okay, hindi ko talaga yan magpupunta sa bahay niyo. No, ang gagawin mo yan is, excuse me po, kukuha ho ng serbisyo ng collection agency yan, kagaya ho nung sinabi ko kahapon, no. Yun lang ho ang gagawin niya para sila mag-conduct ng field visit. Pero ganun pa man ho, kung puntahan kayo, wala naman ng problema. As long as nasusunod po yung prohibition ng Fair Debt Collection Practices. No, hindi sila po pwedeng mang-iskandalo ron, mangharas doon, sigaw, kung ano man na masama, hindi po pwedeng nilang gawin yun. Okay? Tanggapin yung tao. Okay? Kausapin niyo sila as tao. Okay? Ngayon, pagka kayo, hinaras, ayan, that's the time, tumawag na kayo ng ng mga otoridad. Pwede kayong tumawag ng pulis, pwede kayong tumawag ng barangay. Pagka kayo hinaras. Pero kung nakikipag-usap naman ho na maayos sa inyo, kausapin niyo po. Paintindi niyo sa kanila, no, yung ginagawa nung counterpart nila sa sa opisina. Yung mga pinapadalang mensahe, no, yung pagmumura sa inyo, no. Tapos, buwa kayo ng ng compromise agreement dun sa
bahay po ninyo kung doon kayo pinunta. Ngayon, kung sa opisina naman ho, wala rin naman hong problema. No? As long as nasusunod pa rin talaga ho yung prohibition ng unfair debt collection practices. Regardless ho yan, kahit naman saan sila pumunta eh. Basta ho, kailangan professional silang pupunta ron. Hindi ho sila manggugulo, hindi sila mangiiskandalo o whatsoever. Okay? Trabaho ko ho yan. Ginagawa naman ho namin yan. No? Awa naman ho ng Diyos, eh, okay naman ho kami nakikipag-usap sa mga kliyente namin at nagkakaintindihan naman ho kami. Ewan ko itong mga bugok na to eh, bakit nagkakaganon eh. Okay? Tapos sabi nyo, may mga messages na rin ho pinapadala na mapapadala ng demand letter. Oy, wala naman ng problema sa demand letter. Okay? Kaya lang ho ito yan, no? Just make sure po na yung demand letter is legitimate. Para po malaman nyo na legitimate yan, pa-check nyo po sa mga abogado. Okay? Kasi po, sila lang talaga mga kaano yan. Although, eto po, ang tip ko sa inyo, no, dapat yan, ang demand letter, meron po yan letterhead, no? Pangalawa po, dapat yan na alam nyo kung sino yung nagpadala, anong address, anong contact number, tapos kanino pinadala, address, contact number, tapos yung body of letter po, dapat nakalagay doon yung kailan, yung detalye ng utang, kailan na-disburse, magkano, tapos gaano katagal nang hindi nakakabayad, hanggang kailan pababayaran, pag hindi nabayaran, hanggang ano mangyayari, yung mga gano'n. Tapos dapat yan, meron pangalan na nakasulat doon kung sino yung nagpadala. Pag kasi sa pagkaya sa company galing, no, sa lending, financing, or banks, dapat yan, may nakalagay ho yan na kung sino. Kalimitan ho dapat yan, abogado. Pwede rin naman ho yung manager nila, as long as legal naman, legitimate naman yung Importante ho kasi legitimate or valid yung demand letter. Kasi ho, yung demand letter, itong mahirap sa ating mga Pilipino, natatakot tayo sa demand letter, wag ho, kasi nandun ho yung detalye na babayaran natin eh. Okay, so ngayon, pag hawak na natin yun, alam na natin kung magkano sisingilin sa atin. So, kung gusto nyo sa kanila, makipag-areglo sa kanila, o makipaghagis sa kanila, pwede nyo gamitin, kasi may hawak na kayong papel eh. Alam nyo na kung magkano babayaran nyo. Di po ba? Tsaka, ang lang ho talaga doon is, magagamit nga ho nila kasi yung demand letter sa pagsasampa ho ng kaso. Pag hindi kayo tumalima, kumbaga binigyan kayo ng 15 days, o tumalima kayo within 15 days. Makipag-usap kayo. Kaya lang, dito nga ho kasi sa mga abusado online lending apps, hindi naman ho talaga nakikinig yung mga yan. And, almost 99.99% po yung mga pinapadala ng demand letter, hindi demand letter. Yung pananakot letter yan. No, so kaya para lang mo maging sure kayo, niyo sa demand sa mga abogado, pa-check niyo po. Okay? Tapos sabi niyo nga po is natatakot na kayo, no? Sa mga pinagsasabi nila o sa pinagte-text nila. Well, normal ho sa tao yun, na matakot. Siyempre, kasi tinatakot nga kayo, hinaharas kayo. So normal lang ho yun. Pero alam naman ho natin wala namang kakayanan gawin nila yan eh. Di ba? Walang kakayanan hong gawin yung mga yan. Yung mga sinasabi na pupunta sa inyo, kung ano-anong gagawin sa inyo, sa pamilya. Hindi ho nila kayo pag-aaksayahan ng panahon. Sa dami ho nang nangutang sa kanila. Iisa-isahin ba nila kayo ba? Masyadong maraming pera yan. Di ba? Ba't akala ba nila ganun kamura ang yung sinasabi nila mag-hire sila ng tao para sa ganun? Hindi ho ganun kadali yun. Pero syempre, pagka yung hinaras sa inyo, hinaras kayo, mga ganong klase ng i-blatter nyo. Diba? Para at least, pa rin kayo, kumbaga, meron pa rin kayo pinangahawakan. Ipa-blatter nyo po. Yun lang naman ang kasagutan doon. Okay? Tapos ito po, pipilitin natin intindihin yung pinadalang mensahe, no? Ito nakakatawa. Simula pa lang, matatawa ka na eh. Kaya nga, daw? Daw sabi ng Ola, anak ng kamote, oh? Warning, attention. Warning na attention pa. Visit. Ba talaga? Warning ba talaga? Attention. Hindi magkagulo-gulo eh. Tapos, ito dito ako nalito eh. This is our last reminder to you. Okay na sana eh. Di ba? Ito na. I have been able to for the past few days and until now, we are counting on your payment because this next step is not what we want and it is not easy for us and especially for you.
especially for you. Napakantat lang ako. Di ba? Ano intindi niya? Hindi ako susunod, hindi ko naintindihan eh. Ito na lang intindihin natin. Tapos mayroon pa yun. But because of your continued non-compliance with us and non-payment of your debt, blah, 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 they will be forced, no, to do this. Sabi daw, nakaschedule na raw po for visit sa home and saka sa work. Okay? Within 3 hours daw po. So, yun know, mahirap sa kanila. Magbibigay sila ng taning 3 oras, 30 minutes ang oras, or sasabihin yan hanggang alas 3. Alam nyo po yun, hindi makatotohanan. Di ba? Kasi, eto lang ho yan ang sikreto dyan eh. Kung nasunod po yung the Truth in Lending Act, okay? Kung nasunod po yung the Truth in Lending Act, alam nyo po, no, malalaman nyo kung ano yung pinasok niyong obligasyon. And, eto lang ho yan. Pag diniscuss kasi nila yon, meron kayong karapatan tanggihan. No? Kaya ayaw ho nilang i-discuss yun kasi siguradong tatanggihan nyo. Bakit? Malalaman nyo na malaki ikakaltas at napakalaki ng interest. And not only that, hindi kumbaga yung term is 7 days lamang po. Di po ba? Kasi, sige, isang tabi na natin yung naka-advertise nila na up to 60 days, up to 90, up to 120. Kasi sabi nga nila, up to hanggang. Kasi ang lending o financing ang bangko masusunod dyan, no, kung gaano kahaba. Pero yung 7 days, I don't think it's right and proper. Di ba? Kasi sanay tayo dito sa Pilipinas yung 30 days, 45 days, di ba? 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years. Doon tayo sanay. Tapos, ang monthly amortization talagang equal. Kung nagsimula ang amortization mo ng 3,000, hanggang sa matapos yan, 3,000. Sa kanila, hindi. May 3 months, meron nga silang 90 days eh. May 3 months sila. Pero, yung sa first 7 days, almost 90% po ng utang babayaran nyo na. Tapos, sasabihin, susunod na term, 30 pesos, sira ulo, di ba? So, hindi marunong magpautang. Yun ang masakit dyan. Hindi na marunong magpautang, hindi pa marunong magpadala ng mensahe, nakita nyo, kay gulo-gulo. Ano daw sabi ng Ola? Di ba? Maski bata ako, hindi maintindihan ko eh. Anak ka ng kamote, sumakit ho talaga ulo ko. Hindi ba? Sa kagustuhan nila na magkaroon ng dating yung kanilang mensahe, kahit balu-baluktot na English o kung ano-ano klaseng English ilalagay. Kaya hindi nyo paniniwalaan, no, na meron silang abogado eh. O di po ba? Kayo ho ba maniniwala na may abogado kung ganyan papadala sa inyong mensahe? Sus Maria Josep. I have been able to for the past few days and until now, we are counting on your payment because, Anong ini-imply niya? Mas anak ka ng kamote. Mas mainam pang tumitig na lang sa langit. Di ba? So, wag niyo hong katakutan. No, kasi pinipilit nga ho kasi nilang maging kumbaga, may dating yung kanilang mensahe kasi English eh. Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, especially tayo ewan ko lang, pagka meron ng mga nag-i-English na hangang-hanga na tayo. Di ba? Huwag ko tayong umanga sa mga yun. Di ba? Kaya rin natin yun eh. Kailangan lang talaga natin pag-aralan. No? Ito kasi itong mga bugo katabusad ng online lending apps na to, yung mga ahente nila, akala nila pag nag-English ka, no? May dating na, hindi ho. Mas may dating yun kung tinagalog niya yun eh. Di ba? Kasi maintindihan mo eh. Oo, sige, nandun na tayo, English. Naintindihan mo ba? Di wala rin. Anak ng kamote, di ba? Kaya huwag niyo katatakutan. Okay? Lagi niyo kumbaga, intindihin niyo muna. Nakakatakot ba talaga? Di ba? Ako sa akin yan, sabihin, field visit, come on, di ka. Punta ka. Pag-usapan natin. Kasi yun lang ang kailangan yan para mabayaran yan eh. No? Hindi ho kasi talaga mababayaran yung utang na yan. Kung yan papairalin ng init ng ulo, sisigawan ka, di ba, babaragin kung ano-anong katarantaduan na pagsasasabi na hindi naman nila kayang gawin.
Di ho ba? Kung nag-uusap ng maayos, naku po, saglit lang yan. Di ba? Total, alam mo naman ng gipit eh. Di ba? Ba't gigipitin mo pa? Manong bigyan mo ng pagkakataong magbayad. Di ba? Kung hindi na kayang bayaran, di pagbigyan mo. Di ba? Kaya ako payo ko sa inyo, itong mga to, hindi tumatanggap ng parcel yan. Wala ho kayo mahita dyan. Pag nag-parcel kayo, sige, tatanggapin. Pero hindi binabawas. Oh, italo ka. Diba? So, ang gawin po ninyo, ipunin nyo yun. Tsaka nyo sila bayaran. Hanggang pagbasihan nyo po, kung ang utang nyo is 10,000 pababa, na hindi po lalagpas ang termino ng 4 na buwan, wala naman ho 4 na buwan ng termino niya, 7 araw nga lang eh. So, ibig sabihin, pasok po yung utang po ninyo doon. Ano na lang yan, 15% per month po yan. Ang kabuuang interest po. Ngayon, kung lumagpas kayo sa isang buwan, may karagdagan pong 5% yan as penalty. Yun lang po yan. Okay? Basta yan, kada buwan nalalagpas kayo, excuse me po, merong 5% na dagdag yan. Ngayon, ang nakalagay din po sa provision doon sa ceiling on interest rate is hanggang 2 doble lang. Okay? Hanggang ano lang, twice lang nung loan yung po pwedeng singilin sa inyo. So, let's say, ang halaga po nung loan is nasa 7,000, hanggang 14,000 lang po kayo po pwedeng singilin yan. Hindi na po pwedeng lumabis doon. Maximum nyo na yun, kahit abutin ho ng 5 years yan. Okay po, so, pagbasihan nyo yun na lang po sa ceiling on interest rate. Kasi yun ho ang BSP po ang nagpalabas niyan. So, ibig sabihin po, valid yan. Oh. So, wala tayong ibang susundin, kundi po yung inilabas po ng BSP na yun. So, ano lang ho, kumbaga i-compose nyo yung sarili ninyo, no? Magtanong ho tayo sa mga abogado, or kung yung kumpanya pinapasukan ninyo may abogado, tanungin nyo po yun. Siguro naman ipagbibigyan kayo para ho, kahit paano maintindihan ninyo yung mga pinapadala sa inyong mensahe nang hindi ho kayo natatakot din sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang.